Ginising ko na nga sila kambal ng maaga niyan para paliguan at pakainin nga at papasok na nga din sila sa school. Binuksan ko na nga din muna yung TV dyan para manood nga muna sila habang inaantay pa nga namin si dading matapos sa ginagawa niya. Si daddy nga din kasi ang madalas ngang naghahatid sundo kila kambal sa school at para hindi na nga din daw ako mapagod. At dahil Valentine's Day nga ngayon kaya pagbukas ko nga ng pinto ay may pasalubong nga sa aking bulaklak tong asawa ko. Natawa na nga lang ako dyan at may kasama pang ang tuyo yung binigay niya sa aking bulaklak at para may ulam pa nga daw ako. Pero bumili nga din daw siya ng pagkain namin kaya niyaya ko na nga siya at nang makapag-almusal na nga din kaming dalawa. Nung nakaraang linggo pa nga din ako nagpapabili kay daddy nitong palabok pero wala nga daw silang tinda. At dahil malapit nga lang din yung nagtitinda nitong palabok sa school nila kambal kaya dumaan na nga daw siya at may tinda nga daw ngayon. Pagkatapos nga namin kumain sakto nga na may dumating na Shopee at ito nga yung in-order namin ni kambal na pantulog niya. Isa nga lang din muna yung chinek out ko para makita ko nga kung tama ba yung size. Sakto nga lang din yung laki niya kaya in-order ko na nga din yung pinili ni Zia na design at si Zion nga ang namili nito. Pag uwi nga ni kuya galing school natuwa naman ako at may bit-bit pa nga siyang pa-Valentine sa akin. Inantay nga lang din naming makauwi si Kuya King galing school at igagala nga din namin tong mga bata. Sabi ko nga kay daddy na dumaan nga muna kami sa dali at may bibilhin nga akong chocolate. Pero nung nakita nga ni daddy tong inko pumasok nga muna kami at titingnan niya nga daw kung magkano ba yung presyo ng sander na tools. Lumabas na nga din kami niyan sa inko at pinag-iisipan pa nga ni daddy kung bibili ba siya o hindi. Sabi ko nga kay daddy na bumili na nga siya ng gusto niyang tools at pa-Valentines ko na nga sa kanya ngayon pero pag-iisipan pa nga daw niya. Kaya pumunta na nga kami niyan sa dali at itong chocolate nga lang talaga dapat yung bibilhin ko. Ako na nga lang din ang bibili ng chocolate para sa sarili ko at nasa akin pala lahat ng sahod ng asawa ko. Napakaswerte ko nga lang din talaga dito sa asawa ko at binibigyan niya nga din sa akin lahat ng sahod niya. Pero syempre mga mare binibigyan ko din naman siya ng pang-budget niya para kung ano nga yung gusto niyang bilhin sa buhay niya. Ang hirap din kayang mag-budget mga mare ng mga bayarin at nag-iipon pa nga din kami ng pampaanak ko. Diyos ko mga mare mukhang naparami nga yung kuha namin at na-overjoy na naman nga tong mga anak ko sa mga nakikita nila. Sa SM nga talaga dapat kami mag-grocery pero dahil mura nga dito sa dali kaya naparami nga yung kuha namin. Pero pupunta pa nga kami niyan sa SM at may mga kulang pa nga kaming binili at wala nga din gatas sila kambal. Bumili na nga din kami niyan ng malaking eco bag sa nadaanan nga din naming tindahan at baka mabutas nga din yung karton na pinaglagyan nga ni daddy. Bumili na nga din ako ng calamares niyan at binigyan nga sila kambal ng lobo nung nagtitinda kaya tuwang-tuwa nga silang dalawa. Pupunta na nga kami sa SM niyan para bumili sa supermarket at wala pa nga din gatas sila kambal. Pagpasok nga namin dito sa loob ng mall ang daming ang tao at marami nga ding nagde-date ngayon dahil Valentine's nga. Tuwang-tuwa na naman nga tong mga anak ko sa mga nakikita nila at medyo matagal nga din kaming hindi nakalabas ng bahay. Kaya pumasok na nga din kami sa loob para makapamili na nga din at medyo may sumisipa na nga din sa aking tiyan at nagugutom na nga din siguro. Kunti na nga lang din yung bibilhin namin at nakabili na nga din kami ng pang-ulam namin sa dali. Pagkatapos nga ni dading bumili ng hipon nakita ko nga tong panglaing kaya bibili na nga din ako. Kinuhanan ko na nga din ng palaman si kambal dyan at lagi nga din siyang kumakain ng monay. Pinakuha ko na nga din si Kuya King dyan ng pangbaon niya at kinuhanan ko na nga din ng pancake sila kambal at iba-ibang flavor nga daw yung gusto niya. Kumuha na nga din ako ng Yakult dyan at itatabi ko na nga lang din to at ginagawa nga din nilang tubig yan. Nagpakuha na nga din sila dyan ng Coco Crunch kay daddy at etong gatas na choco nga nila yung hindi namin pwedeng kalimutan. Pagkatapos nga naming mamili magbabayad na nga kami at parang gusto na ngang umuwi nitong asawa ko. Pero sabi ko nga sa kanya na kumain nga muna kami kaya tinanong na nga namin si kambal kung saan ba nila gustong kumain. Natawa nga kami kay Zion dyan at nung tinanong nga namin ni daddy kung saan ba niya gustong kumain dito nga daw sa Mang Inasal. Nauuna pa nga siya sa amin dyan at itinuturo pa nga niya kung saan ba yung daan pero marami ngang kumakain kaya sabi ko nga sa kanya na sa iba na nga lang. Naghanap nga din siya niya ng makakainan namin at nung nakita niya nga tong chowking dito na nga lang daw. Pero dahil marami nga ding tao at wala nga kaming maupuan at marami nga ding nagde-date ngayon kaya sabi ko nga na sa labas na nga lang kami hahanap ng makakainan. Kaya lumabas na nga kami niyan at maglalakad-lakad na nga lang kami sa labas at sabi ko nga kay daddy may chowking nga doon. Lahat nga din ng fast food chain dito sa loob ng mall punuan nga din dahil marami nga ding tao ngayon. Buti na nga lang din at yung nadaanan nga naming chowking sa labas konti nga lang yung tao kaya dito na nga lang din kami kumain nila kambal. Nagutom nga sila dyan kakatakbo kanina kaya marami nga silang nakain. Pagkatapos nga namin kumain uuwi na nga sana kami pero nakita pa nga ni daddy tong nagtitinda ng isda kaya bibili nga daw muna siya. Kakain pa nga daw siya mamaya pag nagutom nga siya at nagpapabili nga din tong isang kambal ng isda. Manang-mana nga din tong mga kambal sa daddy nila at wala nga din silang pili sa pagkain. Kaya hanggang dito na nga lang din mga mare for today's video at
at uuwi na nga kami. Salamat sa panonood.